Hi crayons, I'm Kuya Zach, and welcome back to Online Sunday School. But before we start, let us pray. Lord, help us learn from your word and understand your word. In Jesus' name, amen. Let's go! Will not stray from the path that's searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us.
Hello kids! Si Ate Thea to. And may tanong ako sa'yo. Naranasan mo na ba na may bagay na hiniram sa'yo? Tapos nung sinisingil na sa'yo, nagalit ka? Or hiniram mo sa magulang mo? Tapos pag kinukuha na, nagalit ka? Tignan natin yung kwento ngayon tungkol sa ganong bagay. Sa mga nagalit dahil kinukuha yung dapat kunin sa kanila at sa mga taong tumanggap at binigay yung dapat. Pray tayo. Lord Jesus, salamat po sa salita mo ngayon na binibigay sa amin. I pray, Lord, na kami ang mga tao na makikinig sa salita mo at tatanggapin ito at susundin ka. At tatanggapin ka namin. In Jesus' name, Amen. Ito ay isa pang parable ni Jesus Christ. Sabi niya, mayroong isang may-ari ng lupa. At yung may-ari ng lupa na to ay nagtanim siya ng vineyard ng grapes. Naglagay siya ng harang sa gilid ng fence. Ayan o, dito. At nagukay siya para sa wine press nito. Ayan, kung saan sila nagpe-press ng mga grapes. At nag-build siya ng watchtower kung saan manonood yung mga nagbabantay. Tapos, pinarentahan niya ito sa mga nagre-renta na farmer. At nagbiyahe siya. Tapos, nung malapit na yung ani, pinadala ng may-ari yung isang servant niya. Yung slave niya para kunin yung portion niya dun dahil nga parang nire-rentahan nila. Yung portion niya dun sa ani nila. Pero, yung mga tenants, nakita nila yung slaves, kinuha nila sila, yung iba, binugbog nila, yung iba, pinatay nila, yung iba, binato-bato nila ng bato. Tapos, nagpadala uli yung may-ari ng ibang servant. Mas marami pa kaysa nung una. Tapos, ganun din yung ginawa nila. Binugbog uli nila. At huling-huli sa lahat, pinadala niya na yung kanyang anak. Sabi niya, irerespetuhin na nila to kasi anak ko yan eh. Pero nung nakita ng mga nagre-renta na farmer yung anak, ang sabi nila, ito yung magmamana. Tara, patayin natin siya at kunin natin yung mana niya. Kaya kinuha nila siya, pinatay nila, nilabas nila dun sa vineyard. At nung pag dumating yung may-ari ng vineyard, at nakita na yung ginawa nila, anong gagawin niya dun sa mga nagrenta na yun? Sabi ng mga tao, naku, papatayin niya yung mga yun, sisirain niya sila. Tapos, ipapahiram niya sa iba na babayaran siya sa harvest. At sabi sa kanila ni Jesus, hindi niyo ba nabasa sa Bible na ang bato na tinalikuran ng mga nagtatayo ng bahay ay ginawang pundasyon ng isang bahay? Galing sa Diyos at masyadong mabuti para sa ating mga mata. Kaya sabi ni Jesus, dahil dito, sa inyong mga Hudyo, makukuha yung kingdom ni God at maibibigay sa mga tao na magbubunga ng prutas na ito. Ayan, magbubunga, di ba? And kung sino ang malalaglag sa bato na to ay mababasag. Pero kung sino ang mapaglalaglagan ng bato na ito ay madudurog. At yung mga chief priest, ayan, yung mga yan, narinig nila yung mga sinabi ni Jesus. At pati yung mga Pharisees, na-realize nila, sila ang kinakwento ni Jesus. Gusto nilang arestuhin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao kasi naniniwala sila na si Jesus ay isang propeta. And ang parable na yan ni Jesus ay galing sa Matthew chapter 21 verses 33 to 46.
Nung panahon na ng ani, ano yung pinagawa ng may-ari ng lupa sa mga servant niya? Pinapunta niya sila doon sa lupa niya para magkolekta ng parte niya. Hindi naman niya buong ani, yung parte lang niya kasi nga nirerentahan nila yung lupa niya ng ani. Ngayon, anong ginawa ng mga nagre-rent sa kanya doon sa mga servant? Hindi sila natakot, binugbog nila, binato, pinatay. Nung pinadala niya na yung anak niya, ano naman ginawa nila sa kanya? Pinatay din nila. Bakit? Sabi nila, ito yung magmamana. Tara, kunin na natin yung mana niya sa kanya, patayin na natin siya. Last. Anong tingin niyo ibig sabihin nito? Ang kingdom ni God ay matatanggal sa inyo at mabibigay sa mga tao na magbubunga. Sabi niya dito, kasi ang mga kausap niya dito at this time ay mga Hudyo. Na yung mga ibang Hudyo ay hindi nila tinanggap si Jesus bilang Panginoon. No? Natanggap nila yung word, yung mga iba, yung mga Pharisees at teachers of the law, kausap niya Jesus, di ba? Pero, hindi nila siya tinanggap. Kaya sabi ni Jesus, kung hindi nila siya tinanggap, ipapadala ko siya sa mga tao na tatanggapin siya at magbubunga sila at i-honor nila ako bilang may-ari, bilang Diyos at ibibigay nila yung para sa akin. So, kasi sila ayaw nila sa atin na lang to. So, sabi niya dito, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Yung anak niya, pinadala niya, pero anong ginawa nila? Binugbog nila, pinatay nila. Pero sa totoo lang, si Jesus, pinadala sa atin, hindi para idikdik yung kasalanan niya natin, pero para iligtas tayo dito. Bigyan tayo ng bagong buhay. Sana, tayo lahat, pag natanggap natin si Jesus, ay hindi natin abusuin, pero anggapin natin siya ng buong buo. Huwag natin siyang i-reject at magbunga tayo. At ibigay natin pabalik kay Lord yung bunga. God bless you, kids. Memorize your memory verse. And Good morning, crayons. Our memory verse for today is from John 3:17. Let's read. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. And katulad ng dati, isa-isahin nating tatanggalin yung phrases hanggang sa makabisala natin yung memory verse ng buo. Okay. Alisin natin yung for God did not send, did not. In 3, 2, 1. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. Next. Into the world. Sabay-sabay nating bigkasin. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. Okay, next. In 3, 2, 1. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. In 3, 2, 1. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. Next, in 3, 2, 1. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. Last one. In 3, 2, 1. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:17. Good job, crayons. Bye!
Kids, it's time for our crafts. I'm Ate Diana and our crafts for today is vine necklace from our story, The Parable of the Tenants. If ready ka na, i-ready mo na rin yung materials mo and let's get started! When people count me out, I may stumble, but I'll get up. Nothing can keep me down. 'Cause I know who you say I am. You say I am yours. It doesn't matter what I feel. In you I am secure. I will trust in you. Don't have to worry anymore. 'Cause I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. I won't hide when I'm afraid. No matter what I face, I am strong and I am brave. I can do anything. 'Cause I know who you say I am. You say I am yours. It doesn't matter what I feel. In you I am secure. I will trust in you. Don't have to worry anymore. 'Cause I am yours. 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 Come on. When I fall down, I'll get up. And all your love, I can't get enough. You are strong, you are Lord, and I am brave, 'cause I am yours. When I fall down, I'll get up. And all your love, I can't get enough. You are strong, you are Lord, and I am brave, 'cause I am yours. Who you say I am, you say I am yours. It doesn't matter what I feel, in you I am secure. I will trust in you, don't have to worry anymore. 'Cause I am yours, I am yours. I am yours, I am yours. I am yours, I am yours. You are Lord, and I am brave, 'cause I am yours. Who you say I am, you say I am yours. It doesn't matter what I feel. And that's it for today. See you next Sunday. Bye.